Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nag-post tayo ng Q&A ayan sa ating YouTube channel. But first, ayan, so share ko lang yung experience ko sa inyo nung nag-Isabela, Banawe, Sagada at nag-Baguio kami. Sobrang saya actually. Sobrang haba ng biyahe namin. Every destination na pinupuntahan namin like 4 hours, 6 hours kasi from Isabela ata hanggang Banawe. Feeling ko umabot kami ng mga 6 hours para makapunta doon. And then ang happy kasi, dahil doon sa alam mo yung pagdadrive pala, nakikita mo yung mga view na talagang sobrang ganda at sobrang linis at ang lamig talaga sa Banawi, guys. And then, so ayun nga, make the story short, nag-enjoy naman ng bayot, pero nagkaroon po tayo ng sakit. Ayan, nagka-flu po tayo, ayan, kaya medyo sinisipon at inuubo-ubo, tapos nilalag na tayo for like 2 days na. So, yan din yung isa sa mga reason ko bakit kahit nakababa na ako dito sa Manila nung Monday pa at hindi tayo makapunta sa mga bayot because masama yung pakiramdam natin at ayaw naman natin mahawa ang mga bakla. So, ayan, since nag-post nga tayo ng question ng Q&A vlog natin sa ating YouTube channel, so magbabasa-basa tayo ngayon ng mga tanong ng ating mga Jala Darlings. Handa na ba kayo? Kasi ako handa na. Chares. So, ayan. Unang-una sa listahan, si JV Sabalo na 3564. Ang question niya ay 2 hours ago lang niya pinost. Ang creepiest BPO experience mo. Ano bang creepiest BPO experience ko? Normal po ang kabitan sa BPO. Ayun. Totoo po ang balita na normal po ang mga iskabetche at pangangaliwa sa BPO. So, yun na siguro yung pinaka-creepy ko. Kasi saksi po ako at marami po ako nakikitang ganon. So, I think yun na yung pinaka-creepiest. Kaloka. Ayan, tanong ni Janalyn Chan. Ma-hurt ka ba if magkaroon ng bagong boyfriend si DJ? Hindi po ako ma-hurt. Kasi hindi naman po siya magkaka-boyfriend. Guro po girlfriend po, ayun. Actually, hindi naman. If ever na magkakaroon siya ng ibang karelasyon and then maayos naman yung separation namin, feeling ko hindi ako ma-hurt. Kasi kung saan masaya, kapag sabi nga, di ba, kapag mahal mo, kung saan ka masaya, susuportahan mo siya. Ganon. Iyahatid mo pa nga para dun sa ikasasaya niya, di ba? Ayan, tanong, eto naman kay Engineer Jen. Ayan, sabi niya, hello Darla. Wala akong tanong, gusto ko lang mapasama sa video mo. Hi, Engineer Jen. So, eto, next question natin ay kay John Lloyd that Rizabal 5406. Hi Darla, what's your goal in the next 5 years? Actually, mahirap. Siguro in the next 5 years, gusto kong may establish na maayos na pinagkakaabalahan bukod sa vlogging, like maliit na business. Yun yung pinag-iisipan ko, pinag-aano ko, hindi ko alam. Siguro sa sobrang dami kong plano sa utak, nagkakagulo-gulo, hindi ko alam kung paano siya magsisimula. Nga, at some point, kaya hindi ko alam kung saan ako nag-start, pero tuloy pa rin po ang D&D chili garlic natin. Ayan. Siguro for the next 5 years, feeling ko gusto ko na. Ayun nga, siguro may maayos na business na rin ako. Yung pinag-aandaan, pinag-iisipan na natin. So masyado lang nangyayari ngayon. Ay, ito ba nagkasakit tayo, di ba? Ito naman ay kay @nature_early. Sino ang BNT member at team mong makakasama pa rin the next 5 years? Ang Impactas. Ayan ang Impactas kasi nga, parang nagkaroon na kami ng chika na kami, pag kami pang nagkaaway-away, kami lang may problema sa isa't isa. Kasi really ko, okay no, ako, si Aye, ayan yung lagi magkakasama ha. Ako, si Aye, at then si Emma. Sobrang iba na rin yung banding namin. Ayan. Si Mama Joven, tapos si Madam Ivan. Lagi naman kami na magkakasama. So, feeling ko, sila pa rin yung makakasama in the next 5 years. Magkikita pa rin kami at Impactas pa rin kami. At Fairies or Queens pa rin kami. So, ayan. So, kay Sayla Latte Boo. Hi, darling. If your heart could speak, what would it say right now? Siguro, ang sasabihin niya, pagod na. Tired. Pagod na din. Napapagod. Pagod rin yung puso ko. Hindi lang siguro dahil sa mga, alam mo yun, marami din kasi talagang isipin. Di ba sa harap ng camera, we're happy, nakangiti kami lahat, nagsishare ng happiness, pero may mga struggles din naman kami deep inside. Na siguro, yung pinaka-moment na lang nakakapag-release kami is off-cam. Yung nakakapag-kwentuhan kami, nakakapag-share kami.
And then kung sabi kay puso ko, I'm tired pero hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pwedeng sumuko kasi sarili mo lang ang at some point ang talagang, alam mo yon, kakampi mo hanggang dulo, na hindi ka pwedeng mapagod kasi hindi ka pa mayaman, mahirap ka pa. Wala tayong karapatang mapagod kasi wala tayong ipon. Hindi wala tayong karapatang mapagod kasi hindi pa tayo mayaman. Ganon. Siguro, yun ang sasabihin. At saka kung may sasabihin pa to, is mahal na mahal ko kayong lahat. Sana alam nyo kung paano ako napapasaya ng mga bawat messages nyo na, "Hi Nige, always watching your vlog. Thank you for sharing happiness and positivity." Nakaka-touch. I mean, yun yung nagiging isa sa mga motivations namin ng mga impactas at mga bayot. Na kapag may mga ganong messages, ang sarap sa feeling. Yun yung pa yung nag-motivate sa amin to, alam mo yan, na magpasaya pa ng todo. Kasi may mga tao nakaka-appreciate sa'yo. Yun yung mga moment na kapag medyo malungkot na kami, tapos may mga babasa kaming ganon. Parang nabubuhayan kami ulit. Tara, video tayo ulit, vlog tayo ulit. Kaya maraming salamat po sa lahat ng taong sumusuporta at hindi nagsasawang panoorin kami. At sa mga taong nakaka-appreciate sa amin sa bawat videos na ina-upload namin. Thank you so much. Kasi sa mga bawat messages na na-receive namin na ganun, nararamdaman namin na may naniniwala at naniniwala pa rin sa amin. Ayun. Diba? As kahit wala nang maniwala sa'yo, kapag may isang tao alam mong naniniwala sa'yo, laban. Huwag ka mapapagod. Yun. Darla, may plano ka bang maging parent soon? Sabi ni at Fanboy PH 2000. Opo, siguro for parents. Kapag kapag stable na, kapag kaya na talaga, pwede na tayo magkaroon ng totoong magiging anak. Pero siguro for now is for parents muna, siguro dogs. Actually, nagpaplano na nga ako. Gusto ko na magkaroon ng dogs. Pero pinag-iisipan pa namin maiga. Pero kung mabibigyan ng pagkakataon, oo. Gusto ko na po talaga magka-dogs para magkaroon na kami ng baby ni Love. Ayan. Ayan, sabi ni Mi Wimac. Hi Darla, ano na bago sa life mo since you started vlogging? Do you see yourself doing and uploading vlogs in the long run? Siguro ang nabago sa life ko is, ang sarap lang sa feeling na kapag may nakaka-recognize sa'yo, yung mag-hi, hello, minsan may magpapapicture, ang sarap, nakakataba ng puso kasi hindi ko naman akalain na magkakaroon ako ng gano'n. Hindi ko akalain na may experience ko yung ganong bagay na may magpapapicture sa'yo. Minsan magugulat ka na parang, hala, may nagpapapicture sa akin. Ang saya, ang happy. Kaya one time nung parang nasa Ayala Mall kami, may nakakita sa akin sa Toy Kingdom ata na yun. And then tinawag ako, "Hi Darla, pwede magpa-picture?" Ayun, nagulat ako talaga nun. And then nagulat din yung family ko kasi family ko kasama ko nun. So parang ang saya lang, ang sarap. Tapos yung parang more on appreciated ka ng tao. Iba sa feeling kapag na-appreciate ka talaga ng tao. Siguro oo, at some point, mag-upload at mag-vlog pa rin tayo in the long run. Kahit maging part-time siya in the future, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So ayun. Ayan, meron naman si Kai at Cheryl Pascadero. Ayan, V9H. Hello, Madarla. I'm still watching your vlog and we love you. Paano mo na-handle ang mga problema mo habang pinapakita mo sa taong okay ka lang pero deep inside may mabigat ka din minsan na dinadala or problema? I know karamihan sa mga trans pinapakita talaga na okay lang sila pero hindi talaga. Thank you, Mwa. Ayun nga, kasi pag may camera talaga, mas binipili namin ngumiti at maging masayahin kaysa, alam mo yun, kasi ang hirap na kapag nagva-vlog ka tapos natutunan namin ihiwalay yung personal issue sa, alam mo yan, kapag nasa trabaho na. Kasi vlogging, itong vlog is trabaho na namin. It's our profession. So, kapag nag-work na, kapag nag-vlog na, set aside yung mga personal issues and then trabaho tayo, masaya dapat tayo, kailangan bukas ng mga utak natin, batuhan ng punchline, pasayin natin ang mga tao, magpasa tayo ng positivity and good vibes sa kanila. Yun yung goal sa tuwing nag-vlog kami. Kaya, ganun din nangyayari talaga. Siniset aside lang namin yon. That's how we handle our own personal problems. Set aside yon kapag may camera and then after mag-vlog ng lahat, then doon tayo. Doon na natin ulit damdamin yung mga problema dinadala natin. Inuubo pa tayo, mga May. Ayan. Sabi naman ni Hope Armani 9950, can you start time your AFAM season? Asa na siya now? Ba't di ka nag-AFAM ulit? Masaya! Na parang roller coaster yung AFAM eksena natin. Marami tayong pinag-aray. Masakit sa tagiliran ko. Marami tayong pinagdaan ng AFAM-AFAMan. Ayan, sobrang daming lahi.
Like legit. Siyang roller coaster, masaya, malungkot, may awan. Excuse me. Yung mga ganong eksena. Hindi na ako nag-affirm ulit kasi nagpahinga ako no, nung hindi nga natuloy yung kasal ko dun sa ex-fiancé ko from England. And I'm not seeing myself being with a pam for now kasi I'm already in a relationship. And I'm happy in a relationship with my jowa. Ngayon. Anong part ng pag-vlog ang pinaka-challenging para sa iyo? Ayun, yung sabi ko nga kanina, yung nagva-vlog ka tapos meron kang mabigat na personal na problema. Yun yung mahirap actually. Kasi minsan, alam yan, the happiest person are the saddest one. Parang yun ba yung, hindi ko sure, basta yun yung ano ko. Kung sino yung pinakamaganda at may pinakamalinaw at pinaka-bright ng ngiti, sila yung may pinakamalaking problemang binibitbit. Parang yun yung sabi. So, sa bawat malalaking ngiti, alam mo, ganun yan, napapansin ko sa lahat. Sa bawat malaking ngiti, minsan nakikita nyo sa amin, most of the time are genuine, pero minsan talaga is, hindi mawawala yung kailangan namin ngumiti ng bongga dahil nga, nag-video kami. Siguro yun yung pinakamahirap na part. What if hindi ka na relevant sa YT? Ano magiging fallback mo? Sabi yan ni at MSCN Nishi, MSC Nishi 52919. Ayan, siguro magiging fallback natin ay yung corporate ulit. Call center tayo or kahit anumang corporate na trabaho. Siguro yun ang pinaka-fallback natin kapag hindi na tayo effective kay YT. Pero, I believe in God na hindi naman darating sa oras, sa panahon na yun kasi nilalaban namin lahat naman ang araw-araw. Ayan. Ito pa, may tanong kay Joanna Mariano 6015. What can you say about diploma over diskarte? Thank you. Diploma over diskarte. Actually, maraming tao ang successful without diploma. But I'm not saying na huwag nyo ipagpatuloy ang pag-aaral nyo. Pero ako naman kasi is hindi naman ako nakagraduate ng college. Pero nakapagtrabaho naman ako ng maayos and then I was able to support myself that time. Siguro hindi naman na susukat ang pagiging successful kapag may diploma ka. Siguro maraming tao ang naging successful dahil masipag din sila. Yan, ganyan. Pero mas maganda ang oportunidad kapag syempre may diploma ka. Iba ang edge mo sa kapag meron kang tinapos na degree. Ayan na yan. Kasi kapag normal ka, kapag high school graduate ka, and then college graduate ka, kapag nag-apply ka sa isang BPO, iba yung edge. I mean, magkaiba kayo, hindi kayo parehas agent. Yan, ganyan. So for me, I think wala namang problema kung wala kang diploma, and kung wala rin namang problema kung madiskarte ka lang sa buhay. I think nasa tao yan kung paano nila bibit-bitin yung, paano nila bubuhayin yung sarili nila. Ayan. Kasi marami namang talagang successful na tao na hindi gumraduate ng college at marami talagang successful na tao na gumraduate ng college. Ayan. Depende talaga yan sa pag-handle ng buhay. Ayun. Sabi naman ni Holly Chan 7353, na-hurt ka ba sa mga tao nagsasabi na ikaw ang dahilan kung bakit mababa ang views ng BNT? Masyado ka raw maingay and pabida and mas prefer raw ng mga tao yung dead air kaya sa talakbo. Actually, it hurts sometimes. Kasi most of the time, nire-reciprocate ko lang naman yung ginagawa ng mga bayot kapag ako yung nagbablog. At kapag ako kasi yung nag-vlog, yung energy nila, I mean, yung pagpapatawa, yung pagiging happy nila, yung pagiging jolly nila sa vlog ko, I mean, pinapakita ko rin yun kapag sila rin yung nag-vlog. And ayoko rin kasi na nade-dead air sila kasi hindi sila pumapayag na kapag ako naman yung nag-video na nade-dead air din ako. Kaya most of the time, pag nakikita nyo kapag nag-vlog ako, chika ng chika si Aya, chika ng chika si Emma. So, kaya pag vlog naman nila, ayan, kunyari kay Mama, nag-vlog ako, chika ng chika si Mama, si Madam Iva, chika ng chika. Kaya pag nag-vlog sila, ganun din yung ginagawa ko. Kasi gusto ko makita nila, nag-e-effort din ako sa mga vlogs nila kasi nag-e-effort sila sa vlogs ko. Alam mo yun, pinapakita ko, nag-effort ako na kapag sila yung nag-video. Kasi pag ako yung nag-video, effort talaga sila. At kasi ang mga bakla kapag walang camera, kalmado yan. Nakaupo, may kanya-kanyang buhay. Pero kapag nag-ready ka ng camera, nagtatransform mga bakla talagang pak, laban, ay nakagad. Paslak na kagad ang mga baka chika na yan. Wala nang napapagod dyan. Dire-diretso na. So, ayun, nakaka-hurt lang sometimes kasi na parang, alam mo yun, sumusuporta ka lang naman na parang gusto mo ipakita na nag-e-effort ka sa vlog ng mga bayot. Na although alam ko naman na mas gusto nyo talaga sila yung nanonood kasi sila yung talagang pinapanood nyo. At hindi ko naman yun iaano na ang nanonood naman po talaga sa akin ay mga galing lang sa kanila. Kung wala po sila, ay wala rin po si Darla. I mean, sila po ang dahilan kung bakit tayo may mga Jala Darlings. Ayan. So, alam ko na mas prefer ng mga tao na panoorin ng BNT kasi BNT is BNT. OG yan eh. So, kami parang extended family na lang kami. And I'm very happy na hindi ako tinatrato ng mga bakla na parang outsider.
na I'm part of their family. Ganun. Sabi naman ni Marigold ay, bakit ka nasa Baguio? Naggala-gala lang kami, Marigold. So, ayun. So, ayun lang yung mga questions na napanood natin. Ayan po. Ang reason kung bakit hindi po tayo nakakapunta sa mga bayot kasi ayoko silang mahawa. Kasi sobrang sikat po ng influenza ngayon. Ayan. Feeling ko yun yung sakit ko kasi 2 days ako nanginginig. And then pagpapawisan ako, and then pag magagabi is, ayan, nilalagnat na ulit tayo. Sinisipon, inuubo, and then makatinilamunan talaga natin. And thank you, Kuya JP, ayan, maraming salamat sa pagpapadala ng meds. Ayan, thank you so much sa inyo. Ayan, thank you so much sa mga mamshis ko, pamshis ko, my forever mamshi, at sa lahat ng mga daladalings natin dyan na hindi napapagod, na suportahan kami sa lahat ng bagay. Ayan, sa lahat ng mga tao sumusuporta sa amin ng mga bayo, thank you so much sa inyo. Mag-iingat po tayo palagi, and please pray for Davao and Cebu kasi sobrang lala ng mga lindol na talagang nararanasan ngayon natin. And then mag-ingat po lahat dahil sa influenza, at meron daw the big one na inaabangan, at sana naman po ay hindi mangyari because no one can predict what will happen in the future. Only God can. Taray, may ganon. Only God can. So, ayan, mag-ingat na lang po tayo. Pray na lang po tayo kung ano-ano pinagsasabi ng mga bakla dito. Thank you so much guys. Mahal na mahal ko kayong lahat. I love you everyone.